Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Sa mga ka-coffee natin na nakikinig, nasa naman po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Ito malaking tanong ha. Hindi na ba matutuloy itong rally ng Iglesia ni Cristo? May nalaman kasi ako ka-coffee. Ito daw palang announcement ng radio broadcaster, radio TV broadcaster na napanood natin. Hindi daw po yan official statement ng Iglesia ni Cristo. Itong rally daw po na gagawin ng INC ay hindi sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo, kundi ng ilang miyembro lamang ng INC. Hala? Ano yan? Hindi daw official. Tapos mga nagtanong-tanong tayo ka-coffee ng mga miyembro ng INC. Baka meron ditong nakikinig sa atin ng miyembro na miyembro ng INC. Please correct me if I am wrong. Kasi may mga nakausap ako miyembro, ang sinasabi nila, hindi naman daw yan ina-announce sa kanilang mga pagsamba. Kasi kung official yan, nahihimukin ng kanilang mga miyembro na makilahok sa pagkilos, i-announce yan. Wala daw ganyang announcement. Actually, tahimik nga raw yung karagatan. Wala silang naririnig about dyan sa rally na yan. Except doon sa announcement sa isang TV program. Radio TV program ba yan na inanunsyo nila. At ang term nila ay naghahanda. Pero ilang linggo na yan. One week na nakakalipas ka-coffee. Ilang araw na nakakalipas yan. Parang wala tayo nakikitang development or follow-up patungkol po sa rally na yan. So, eto na. Anong nangyari? Mukhang hindi na matutuloy itong rally ng Iglesia ni Cristo. Again, that is a question ha. Hindi na matutuloy. And I think mukhang hindi na nga matutuloy. Kaya ngayon, gumagawa na ng bagong kwento itong grupo nila Sarah, nila Harry Roque. Ayan. Gumagawa daw po ng barter ba? Ng nakikipagkasundo daw ito ha. Ito na yung kwento nila ha. Nakikipagkasundo daw itong administrasyon ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos, ba't ko na may mention si Duterte, tapos na yun eh. Nakikipagkasundo daw po itong administrasyon ni Pangulong Marcos sa grupo ng mga Iglesia ni Cristo. Ang tanong, bakit makikipagkasundo si PBBM? Magkaisa nga sila ng sinasabi eh. Suportado nga ng INC. Itong statement ni PBBM, bakit makikipagkasundo si PBBM? Di ba, nagkakasundo kayo kapag may conflict. Ano to? Ang sinasabi pa nila daw, kasi malapit na raw po ang katapusan ni Bongbong Marcos. Wow, sabi ni Roque, ni Harimau. Pakinggan natin, isa-isahin natin itong mga video. Ang pattern dito, kasi binabantayan natin to eh. Everyday, binabantayan natin to. Nag-iiba-iba sila ng narrative, nag-iiba-iba sila ng kwento. Ang pinapalabas sila ngayon, malapit na raw ang katapusan ni PBBM kung, ito yung condition ha, kung hindi raw po tatanggalin si Romualdez bilang Speaker of the House. Pakinggan natin. Dahil akala nila, dahil nasa kanila, talagang alam nilang bumasa ng, kumbaga, usaping politika, alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. Kapag hindi niya... Malapit na ang katapusan? Ano yun? Katapusan ni PBBM bilang presidente? May ouster plot ba? Sabi niyo wala. Sabi ni Bato, walang ganyang move. Natanggalin si PBBM sa pwesto. Bakit malapit na ang katapusan? Ano, magre-resign si PBBM? Anong dahilan? Bakit siya magre-resign? Machuchugi si PBBM? Dahil pinapakalat niyo may sakit? Ano, may impeach si PBBM? Dahil sabi niyo, betrayal of public trust? Dahil gumagamit ng coke? Asan? Malapit na raw kasi ang katapusan eh. Sabi ni Roque. Excited kayo mga katuntong dyan. Kasi pag nawala si PBBM, si Sara Duterte ang uupo. Pinapakalat nila oh. Alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. Katapusan saan? Tinanggal ang kanyang pinsan as speaker. Pag hindi niya ipinigil ang lahat ng mga paninira sa Duterte, goodbye Marcos Jr. in the same way na nag-goodbye tayo kay Marcos Sr. Ang problema kasi sa kanila, minamalit nilang people power. Dahil akala nila, dahil nasa kanila lahat ng salapi at sila ngayon nagplano, di ba dapat ngayong araw na ito ay magkakaroon ng napakalaking pagtitipon. At kung hindi man kasama... Ano sinasabi ni Roque? Minamaliit daw ang people power. Minaliit ba? O talagang maliit? Talagang maliit ang nangyari dyan sa EDSA. 100, 200, 300 ang pinakamarami. 300 lang ha, hindi 300,000 ha, nagkilos protesta dyan. Anong sinasabi nito ni Roque? Na malapit nang matapos itong si PBBM at kinakailangan na raw tanggalin si Romualdez. Legit ka ba dyan? Oh, nag-a-assume itong si Roque. Alam mo kung bakit?
mag-change ng leadership eh, mag-election eh. Magbubutuhan ulit ang House Speaker. Expected na natin yan. Expected na yan. Marami dyan. Yung mga hindi na pwedeng tumakbo dahil naka 3 terms na kongresista, maaalis. Talaga mag-change ng leadership. So, ang narrative niya, itong mga changes na to, dahil kay PBBM, inutos ni PBBM. Assuming siya dyan ha, hindi iutos ni PBBM yan dahil mag-utos man si PBBM o hindi, mag-election. Next year, May, mag-election. Mag-change ng leadership talaga sa lower house dahil 3 taon lang ang termino ng mga mambabatas dyan sa mababang kapulungan. Oh, nag-assume pa kayo dyan. Ano kayo ngayon? Mag-election talaga, magbabago ng leadership. Swerte ni Romualdez kung siya ulit ang mahalal bilang Speaker of the House. Naku, kakamot na naman ang ulo nito mga DDS na to. O, anong katapusan sinasabi ni Roque? Tulad ng nangyari daw sa tatay niya. Mapapatalsik dahil sa people power. Nasaan? Ilang beses yun ang sinabi yan eh. Ilang beses na kayo nagmaisog rally. Naging successful ba? Kung hindi pa nagsalita ang Iglesia ni Cristo, hindi kayo mabubuhayan ng loob eh. Ang Iglesia ni Cristo kasi black voting, ka-coffee. Ang sinasabi pa to ni Roque, kaya daw po matitigil yung impeachment complaint. Yan ang mga teorya nila ha. Hindi daw po magsasucceed yung impeachment complaint dyan sa House of Representatives kasi pag nalaman daw ng mga ng Iglesia ni Cristo, kasi black voting eh, nalaman ng Iglesia ni Cristo kung sino yung mga bumoto ng mga congressman, congresswoman na may impeach yung si Sara Duterte, gagantihan daw po. Hindi daw po yan iboboto ng INC kasi makapangyarihan ng INC pagdating sa halalan. Yan ang pangamba nila. E paano kung mag-viva voce daw na hindi na magpa-publish o lahat sila sabihin na lang oo, ma-agree sila sa impeachment. Hindi malalaman ngayon ng INC. Yan yung mga diskarte nila ngayon. Yan yung mga explanation na nila para i-justify na tama yung sinasabi nila. Na yung opinion nila ipasok. Nako, nahuhuli kayo dyan. Ginagawa niyong eng-eng yung taong bayan. Balikan natin yan. Sinabi niya. Ito, makikipag-negotiate daw si Marcos sa INC. Para saan? Bakit kailangan niya makipag-negotiate? Wala naman siyang problema sa INC. In fact, ang INC, suportado si PBBM. Bakit siya mag-negotiate? Ang tingin ko po, ang gagawin ngayon ng gobyerno, makikipag-negotiate sa iglesia na huwag na ituloy ang rally na yan. Kunwari Wait. 1 hour ago to ka-coffee ha? 1 hour ago. Wait lang ha? Ang gagawin ngayon ng gobyerno, Wait lang, 1 hour ago yung share. Wait lang ha? Balikan natin para may timeline. naniniwala pa kayo na ang president, alam niyo, Wait lang ha? Importante kasi yung oras eh. ang tingin ko po, Ayan, one day ago, kahapon to. ang tingin ko po, Tingnan mo yung kwento niya ha. Ang tingin niya raw makikipag-negotiate ang gobyerno sa Iglesia ni Cristo para hindi matuloy ang rally kasi hindi naman talaga matutuloy na. So gumawa na lang ng kwento to na nakipag-negotiate o makikipag-negotiate para hindi sila mapahiya. Nako. Sabi pa ng kakilala ko dyan, hindi naman official yan. Yung kilos protesta na yan. Ilang mga miyembro lang po ng INC ang nagpaplano. Hindi official yan. Sabi nga nila may nakita ka bang nilabas na dokumento na signed ni Manalo na official yan? Hinihimok ang mga ministro, hinihimok ang lahat ng miyembro na makiisa sa pagkilos. Wala. Sige, pakinggan natin tong kasinungalingan pa ni Roque. ang gagawin ngayon ng gobyerno, tingin ko po, ang gagawin ngayon ng gobyerno, makikipag-negotiate sa iglesia na huwag na ituloy ang rally na yan. Kunwari, magbibigay ng concession, sige, hindi na namin i-impeach Inday Sara, nako, pero wag po na kayong maniwala. Dahil kung nakita nyo yung bilyar strategy kay Estrada, bigla... Hoy, nagdidikta na naman kayo dyan. Nag-uutos na naman kayo sa INC. Makikinig ka ba dito kay Roque? Wag daw kayo maniwala sa mga sinasabi ng administrasyon na kesyo hindi na raw matutuloy ang impeachment. In the first place, mag-rally man po ang Iglesia ni Cristo, mag-rally man yan o hindi, uusad ang impeachment processes dyan po sa House of Representatives dahil mandato po nila yan, tungkulin po nila yan, responsibilidad po nila yan na nakasaad sa saligang batas. Nasa Philippine Constitution yan na kinakailangan nilang harapin, kinakailangan nilang busisiin ang anumang impeachment trial o impeachment complaint na ihahain sa impeachable positions gaya ng Vice Presidente. Trabaho nila yan. Kapag hindi inaksyonan ng House of Representatives yan, kapabayaan sa trabaho nila yan. Hindi nila finulfill
ang kanilang tungkulin. May rally man o hindi, uusad yan. Hanggang makarating yan ng Senado. Ang tanong dyan, makakakuha ba ng enough number? Makakakuha pa ng enough votes dyan sa Senado? Yan ay pag-uusapan pa. Diba? Pero kinakailangan umusad dyan. Mag-rally man o hindi, uusad dyan. Anong sinasabi mo dyan, Roque? Bigla, wala nang botohan, wala nang Okay, nawala yung context. Nagdiba resolution. Pero wag po na kayong maniwala. Dahil kung nakita niyo yung bilyar strategy sa Estrada, biglang-bigla, wala nang botohan, wala nang resolution. Nagbiba botse na lang. At kapag nagbiba botse, hindi malalaman ng iglesia kung sino talaga ang bumoto para sa impeachment para hindi nila masuportahan. So yan ang iniisip ko ng plan B nila. Viva voce at para hindi mapagdiskatahan ng Iglesia ni Cristo ang mga susuporta kay sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero pag ginawa naman nila yan, ang Viva Voce, ang gagawin lang ng Iglesia, lahat ng mga nakaupo, ibo-boycott nila. One point. Viva Voce. Pag nangyari yan, ang malalaman lang ng tao, this number of congressmen voted pro or in favor of the impeachment kay Sara Duterte, di ba? Hindi maiisa-isa kapag Viva Voce. Sinasabi ni Roque, which is posible mangyari, which is nangyayari na. In that case, ligtas. Kung ikaw ay politiko, di ba, syempre, natatakot ka, baka hindi ka iboto ng Iglesia ni Cristo, which is malaking kawalan sa chance mo na manalo. So, pabor sa kanila yung Viva Voce na sinasabi ni Roque, which is nangyayari lang, in-explain niya lang. Pero, ang sabi ni Roque, pag ginawa nila yung Viva Voce na yan, lahat daw yan hindi susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Hala kayo dyan, sino pa ang magiging congressman? Sino pa kung wala nang iboboto ang INC? Hindi na lang susuportahan ng INC. Hindi pantay-pantay silang mga politiko. Diba? Pantay-pantay sila dyan. Talaga nga naman, oo. Gawa pa kayo ng dahilan para magpaliwanag yan. Wala na. Nasa dead end na kayo. Patapos na kayo. At hindi pa pinag-uusapan dyan yung kaso sa DOJ, ha? Na umuusad sa preliminary investigation dahil matibay-tibay yung hawak nila para panagutin itong si Sara Duterte. Naku po. O, sige. Pagtanggol nyo pa yan. At isa pang factor ka, Coffee, ha? Dahil sa mga naglalabasan ng mga reports, halimbawa yung kahapon, nagsalita yung Philippine Statistics Authority. Ang sinasabi ng PSA, yung mga beneficiary ni Sara Duterte ng confidential funds niya, ha, walang records. 405, walang records. O sa tingin mo kung ikaw ay INC, magiging proud ka ba na susuportahan mo yung tao na yan na alam mong nagsisinungaling, alam mong may kaso ng korupsyon, bagamat wala pang conviction, pero alam mo based on initial evidence na nagkaroon ng pagkukulang, pagkakamali sa pagwawaldas ng confidential funds. Ikaw ba, suportahan mo yan? Diba? Aba, nakakapagdalawang isip yan. Nako. Sige, kung may mga nakikinig po sa atin na INC, miyembro ng INC, pakishare po, pakicorrect po ako kung tama ba. Ang nakarating kasi sa akin, hindi daw po official yung kilos protesta na yan. Wala daw pong announcement yan sa mga kapilya, sa mga pagsamba. Walang ganyang announcement na hinihimok ang taong bayan na magpunta sa ganitong lugar at magkilos protesta. I-correct nyo po ako kung mali ako. Ilagay dyan sa ating comment section at babasahin din naman natin yan, ka-coffee, para alam din natin kung ano yung totoo dyan. Siyempre, kayo mas nakakaalam yan dahil kayo yung mga miyembro, may mga inside story kayo, may mga inside scoop kayo dyan. I-comment nyo na po, i-share nyo na dyan sa ating comment section para makapagbalita rin tayo ng tamang impormasyon. O siya, dito muna ako magpapaalam, ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po at hindi pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang, ka-coffee, ha? Yung nasa YouTube naman po, baka di pa po kayo naka-subscribe, pasuyo na lang din, ka-coffee. Please click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. O siya, ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!